rising young actor who will bring Drake Palma to life. Ngayong hapon, we're not just launching a new series. This is a spotlight moment for an artist who is ready to take on a new role that will explore his craft as an actor. Ladies and gentlemen, let's all watch this. Kaya handa na ba kayong lahat dahil ibang Rabin ang makikilala natin dito, one who will push his limits, surprise us, and make us fall in love with Drake Palma. Kaya ngayon, I'd like to, of course, invite them. Magsisimula. Okay, take 10. Anyway, for Director Teresa, ano yung nakita niyo na ba, bakit fitting, ano yung meron kay Rabin na parang bagay na bagay siya maging si Drake Palma? Hello po. Nasunod ko po kasi yung si Lucy Drake Palma back in 2013. Uso pa din yung portrayer sa Wattpad and yung ginamit kong actor na is K-pop idol Korean. Tapos, yung very Korean, like physically pala, nung sinend sa akin nung Viva team yung picture ni Robin, I was like, oo nga no. Tapos when I visited the set, nung attire na siya ng Drake Palma talaga, doon ko, masalo ko na-convince na Viva made the right decision casting Robin as Drake Palma. Kayo naman direct? Ako naman kasi when I direct actors, lagi ako nakatingin sa mata. Kasi sa mata mo nakikita yung emosyon kahit walang dialogue. Unang salang ni Robin, wala, Drake Palma siya. Alam kong siya yun. Tama ang desisyon ng Viva. So, magaling ito ang gusto ko. Thank you, Direk. Oo nga naman, ito magandang Robin. Last question na lang for Robin naman. Na-mention ni Ms. Piggy na iba, ibang Robin ang makikita dito at pushing yourself sa limits mo. So, how so? Ibang Robin po yung makikita niyo dito kasi malayo po yung character ng last kong ginawa na Yuri and Michi sa Mochana session dito kay Drake Palma. Kasi si Drake Palma, sobrang lalim ng tao kahit hindi siya masyado nagsasalita talaga. Yeah. Challenge ka naman. New challenge for you. Yes po, new challenge. Kasi sanay po ako na parang madaming lines, gano'n. Pero dito, wala siyang lines. Pero dapat, yung emosyon na pinapakita mo, nagsasalita talaga yung mata mo. Ang hirap po. Pero okay. Thank you guys. Okay, maraming salamat po. Miss Anna. Okay guys ha, yung mga fans, gusto yung mag-artista, mata-mata daw ang labanan. Okay? Matuto kayo kay Robin. Okay, thank you so much. Next, I'm excited to introduce from Entertainment Web at Grabador. Let's hear it from Mark Grabador. Hi there, Chris and Robin and Miss Tasha. Okay, una congratulations kay Robin Angeles for winning Best TV Actor Award last April. Sa Lord, ay palakpakan niyo naman siya. Winning siya sa bonus for this Media Excellence Award ng ICU. Anyways, para kay Robin, ang karakter ni Drake kasi dito sa Wattpad, nabasa ko matalino pero masungit, lapit din siya ng mga babae. Tingin mo, Robin, alin din sa mga karakter ni Drake na tinampanan mo malapit sa pagkatao mo? Siguro po, hindi talaga malapit sa pagkatao ko si Drake. Kasi ano siya, parang tahimik siya. Ako medyo makulit po, matalino. Hindi ko po masasabi matalino ako. Tapos, labitin na babae, hindi din. So, medyo malayo kasi
Oo nga, puro babae nga daw yung nandito eh. Ito naman, grabe. Tayo-tayo na lang. Are you done po? Okay, thank you so much. Next up from Stars Photo, let us hear from Alan Sancon. Hi Ravi, nice to see you again. This time title holder ka na ng isang series. Ito yung si Juicy Gray. Tanong ko lang, nung nalaman mong ikaw sa dinami-dami ng mga Viva artists na male actor, ikaw yung napiling maging Drake Palma. Ano yung naging first reaction mo? Nagulat po ako syempre kasi laki na po na itong binigay nila sa akin. Kaya sobrang pasasalamat po ako sa Viva, kay Boss Vic, Boss Bernick, sila Derek po, at si Miss Arisa. Kasi pinagkatiwala po nila sa akin itong project na to. And dapat po talaga hindi ko yung best ko dito. Tapos, as Drake Palma, paano pinaghahandaan yung role mo bilang si Drake? Pag papunta po ako sa set, sinusubukan kong magsungit. Pero hindi ko po kaya. Pero lagi lang po ako tahimik sa set minsan. Pero pag pag kalagitnaan, namumulit na po ako. Sa umaga lang po ako tahimik. Hindi ko po kaya tumahimik the whole day. Pero yun po. Last na naman me, dahil ang title nito, Seducing Drake Palma. For the sake of your fans siguro, paano ma-seduce ang isang Robin Angeles? Paano ba ako ma-seduce? Basta may mabait lang po sa akin. Siguro, yun lang talaga. Ay, ginawa ng sagot. Pero, congratulations, Robin. We're so happy for your success. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Now moving on to the Philippine star, we have Charmy Pagulo. Hello, for direct and Renaissance. So, kano ka faithful yung series adaptation, yung adaptation sa Wattpad series? Thank you for the question po. Very faithful po siya dun sa story kasi before pa po mag-start yung production, we had a meeting and tinanong po sa akin ng Viva team ano yung mga gusto kong kailangan na nasa story, ano dapat yung itsura ng mga cast. Lahat po ng question talaga, super daming tanong and pinapabasa po muna nila sa akin yung script if may comment ako, if may kailangan baguhin. As in, hindi lang po nila ako basta tinatanong yung mga opinion ko talagang i-implement po nila dun sa script, sa mga gamit nila, everything very hands-on po. So yun, very thankful po ako sa Viva for that. Yeah, talagang nag-coordinate kami with Arisa during the pre-production to ask everything, ano ba yung mga non-nego, ano ba yung itsura ng artista na i-imagine mo for Drake and other characters. Kasi kilala kasi yung Viva sa paggawa ng mga Wattpad. So marami talagang followers ng Viva. Especially itong Seducing Drake Palma, one of the OGs. So maraming mag-aabang. So kailangan namin maging faithful talaga para hindi ma-disappoint yung mga readers. Okay, so for my second question, Karabin. So from Yuri to Drake, how was the transition and paano mo natulang yung character from Yuri? From Yuri po, si Yuri kasi parang palagi siya kay JJ, diba? Palagi malapit siya kay JJ, lagi nung sa mga last episodes na pinaglalaban na niya si JJ. Dito sa sa Drake, nag-start kami na parang sinusungitan ko pa si Alice Perez. So, parang naninibago pa po ako, pero mino-work out din po. Thank you. Thank you po. Okay, thank you. Now moving on to Cine Hub. We have Mika Geronimo. Hello, congrats for this adaptation sa Seducing Drake Palma. So my question goes to Ravi. What excites you from playing this role? Sabi mo kanina medyo challenging siya kasi masungit nga yung role and ikaw hindi ka masungit. So what excites you from that challenge? Sobrang excited po kasi sobrang daming bubog na character nito. Kahit na tahimik lang siya, hindi siya masyadong nagsasalita. Sobrang dami niyang
pinagdadaanan deep inside. Kaya gano'n siya. Ayan, abangan niyo po kung ano yung mga yan. Thank you. So my next question for Direk po. You said po yung it's in the eyes, yung how you na-see Rabin ang Great Palma. Pero are there other qualities to Rabin that made you say yes na yes, this is our Great Palma? Si Rabin kasi, una ko ito nakasama sa Instant Daddy. Very minor pa yung role doon. Siya yung young MC mo. Actually, gay pa siya doon. Very believable na gay siya doon. So doon pa lang alam kong committed siya as an actor. And then pag nakakausap ko siya, lagi niya sinasabi sa akin na gusto niya maging mahusay talagang artista. Gusto niya maabot yung point yun na actor talaga siya. So by that pa lang yung dedication as an actor, as an artist na tulay. So I think, yun, mahusay siya. Last question kay Ms. Erisa. Is there any moment from the story that you're excited to see Rabin in this adaptation? I'm excited naman po ako sa lahat. Kasi pag may nabasa ko yung script, nung nalaman ko na lalo yung cast, na-imagine ko na sila. So, tinatanong ko nga sa Derek kanina, kailangan ko bang makikita yung teaser, yung trailer. Kasi, yun nga po, nung nanood ako nung shooting, nakakita ko na si Rabin as Drake. Sabi ko, ano kaya yung itsura nito kapag nasa trailer na? Tapos yun, excited po talaga ako. Thank you po, and congrats again. Alright, great question.